Madamdamin ang muling pagtatagpo ng isang ina at kanyang kambal na anak sa Biñan, Laguna matapos ang ilang buwan mula nang siya'y manganak. Binalak daw ipaampon ng ina ang mga anak hanggang sa nagbagong kanyang isip. Pero nang babawiin na ang kambal, hiningan daw siya ng pera, pantubos. Nakatutok si John Consulta. Sinugod ng mga operatiba ang bahay na ito sa Biñan, Laguna. Doon bumungad ang kanilang pakay, kambal na sanggol. Nag-aalaga lang Sige, po. huwag mo kayong mag-alala. Ibabalik lang natin sa tunay na magulang. Nag-aalaga lang po. Relax lang ate, relax lang ha. Nawalay ang kambal sa kanilang ina, kaya bumuhos ang emosyon nang muli silang magkapiling. Ayon sa National Bureau of Investigation, February 1, 2024, isinilang ng nanay na taga Quezon Province ang mga sanggol sa paanakan sa San Pedro, Laguna. Noong umpisa, pumayag daw ang ina sa alok na illegal adoption scheme ng nagpaanak na kumadrona. Ayaw niya malaman ng kanyang asawa kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanya na nabuntis siya ng ibang lalaki. So, na-exploit yung vulnerability niya at napapayag siya sa ganitong scheme. Pero subalit nung sa pagkakataong nanganak na siya at naianak niya na ang kanyang kambal na bata, nagbago ang kanyang isip at ayaw na niyang ituloy ang pagpapaampon. Pero ayaw nang ibigay sa kanya ng mga subject itong bata. Nadala raw ang mga bata sa mga umampon sa kanila. Pero nang nais silang bawiin ng ina, hiningan siya ng 350,000 pesos para maibalik daw ang gastos ng pagpapaanak at pag-aalaga sa mga bata. Dito na nagsumbong ang ina sa NBI. Itong mga batang ito ay hindi niya nakita sa loob ng mahigit na 6 na buwan. So, nung nalaman natin kung saan namamalagi at nakalagay yung mga bata, agad-agad tayong nagsagawa ng rescue operation sa pakikipagtulungan sa NBI Laguna District Office. Arestado ng NBI ang midwife na nag-alok ng illegal adoption scheme. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nasawi ang construction worker ng isang tinitibag na gusali sa Makati matapos gumuho ang firewall nito. Sugatan ng isa pa at naging pahirapan ang pag-rescue. Nakatutok si Bea Pinlac. Patay ang isang construction worker habang sugatan ang kasamahan nito matapos gumuho ang firewall ng tinitibag nilang gusali sa Barangay Palanan, Makati City para makapagtayo ng bagong gusali sa residential area. Pagpunta ko po, nakita ko yung isa po, safe naman po kasi nakauwang yung isa po talagang flat na flat, patay po. Yung isa po, responsive po, nung kinakausap ko po kasi siya para ma-check natin kung may sign of life pa po yung mga patient natin. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa mga biktima. Medyo makapal talaga po siya na firewall. Siguro po mga 5 dangkal po yung kapal ng firewall na bumaksak po doon sa 2 tao. Ayon sa pamunuan ng barangay, humarap na sa kanila at sa pulisya ang kontraktor at may-ari ng gusali. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente at inaalam kung sino ang dapat managot dito. Check din po natin kung may mga building permit siya, may safety permit po. Kailangan natin makuha rin yung pangalan ng safety officer na on duty po doon kasi sila po yung nag-handle po ng safety ng mga construction worker po doon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng may-ari at kontraktor ng itatayong gusali. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ilang araw nang sinisikmura at hindi bumababa ang lagnat ng 13 anyos na anak ni Annalyn na positibo sa leptospirosis. Inabot ng baha ang second floor ng kanilang bahay noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Hindi siya nabantayan masyado. Kaya nakalangoy siya sa baha. Positibo rin sa leptospirosis ang 18 anyos na si Adrian Mendaza. Napalangoy rin siya noon sa baha. August 2 siya nilagnat pero nitong August 8 lang dinala sa San Lazaro Hospital. Nag-aantay kaming ng rescue nun, wala tagal eh. Kaya linawin na lang na pa-evacuate. 32 sa 88 na admitted leptospirosis patients dito sa San Lazaro Hospital ay mga pediatric cases, so 18 years old pababa. Kaya naman nais bigyan diin ng pamunuan ng San Lazaro Hospital ang kahalagahan ng pag-iingat sa leptospirosis hindi lang sa mga nakatatanda,
kundi pati na rin sa mga kabataan. As of 8 a.m. ngayong araw, may 35 inadmit na leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital kanina. Ginawa ng leptospirosis ward ang air-conditioned private rooms ng ospital. Ang problema po namin sa ngayon is kulang po kami sa mga doktor. Ang mga tent sa compound ng ospital, ginawang ER extension para sa suspected cases ng leptospirosis na sumasailalim pa sa laboratory tests. Sa Valenzuela po, nag-trigger po talaga dahil po dito sa sugat sa paa. Ang National Kidney and Transplant Institute nagbukas ng bagong ward para sa leptospirosis patients. We also were able to transfer about 8 patients to Tala Hospital. So nakatulong din yon. May nag-volunteer ng nurses mula Bicol Medical Center at Philippine Orthopedic Center. Sa ngayon, 76 ang admitted leptospirosis patients. 62 sa kanila ang nagdadialysis. Karamihan sa mga pasyente, mga commuter na lalaki o motorcycle taxi riders. Ayon sa NKTI, bahagyang bumababa ang bilang ng mga bagong admissions pero hindi pa raw pwedeng magpakampante. This is still a very critical period, so hindi pa siguro masyadong bababa. It will remain siguro about mga 10 a day. Ayon sa Department of Health, as of July 27, umabot na sa 1,444 ang leptospirosis cases sa bansa. Naglabas ng memorandum ang DOH para sa activation ng Surge Capacity Plan dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa NCR. Sa kabila ng pagdami ng mga kaso, siniguro ng DOH na kaya ng mga ospital na tugunan ito. Paalala ng DOH. Kung kayo po ay napalusong sa baha sa nakaraang isang buwan, kahit even before Karina, kayo po sana ay kumonsulta na sa ating pinakamalapit na health center para mabigyan ng antibiotic kung kailangan. Maaari namang tumawag sa Metro Manila Leptospirosis Hotline kung may katanungan kaugnay sa leptospirosis. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Opisyal nang iginawad sa Pinay boxer na si Ira Villegas ang bronze medal para sa women's 50-kilogram boxing event sa Paris Olympics. Natapos naman na ang Olympic journey ng Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno na sumabak sa 71-kilogram division. Nakatutok si JP Soriano. Naisabit na kay first-time Olympian Ira Villegas ang bronze medal para sa women's 50-kilogram boxing event sa 2024 Paris Olympics. Pareho sila ni Nesty Petesio na nag-ambag ng bronze medal para sa Pilipinas. Kaya 4 na ngayon ang medalya ng Team Philippines sa 2024 Paris Olympics. Bigo man si Nesty na makuha ang target na gintong medalya, ipinagmamalaki at inspirasyon pa rin ang turing sa kanya ng kapwa-atleta. Sobrang proud po ako sa dedikasyon niya po sa larangan ng boxing. Na-inspira nila ako nung 2020 hanggang ngayon sa Olympics na to. Grabe yung hard work na ginagawa nila, kaya sobrang saludo po ako Sa August 12, nakatakdang umalis ng France si Carlos Yulo kasama ang iba pa nating atleta kabilang sina Nesty Petesio, Ira Villegas at Philippine Olympic Committee. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, agad masisilayan ng mga Pilipino ang ating golden boy pagdating sa Pilipinas. From PICC to Malacanang. So may sariling float si Kaloy, medalist, and other Olympians and officials. Then pagdating ng Malacanang, dinner and some program and awardings. No? I think parang si Presidente ang sasalubong sa amin. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na itatanong niya kay Carlos kung ano-anong uri ng suporta ang pwede pang maitulong ng gobyerno sa mga atleta. Tinanong ko si Carlos kung ano ang mga imumungkahi niya sa Pangulo. Di lang po kasi basta financial yung kailangan ng suporta ng atleta po eh. So if you really dig deep po, marami pong aspect talagang kaya pong masuportahan yung bawat atleta po. So siguro doon po yung mga... Doon ka sa sentro? Yeah, doon po ako sa center po. Natapos na rin ang Olympic journey ng Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno na sumabak sa 71-kilogram division. Mula rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, JP Soriano, nag-uulat.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.